Ang pinakamahalaga sa lahat, walang pumilit sa kanya na pumunta dito. Siya lamang ang nagpasya na gawin ito. 10 taon pa lang siya. Bata pa ang anak ko. Wala pa siyang alam. Ngunit isa siyang mahusay na bata. Alam ko, naaakit lang siya dahil makulay at puno ng tugtugin ng pook na ito. Ang pagkahilig niya sa sining ang nagdala sa kanya. Hindi siya liligaya. Anong masama sa pagiging kising? Alam mo kung ano sagot dyan. Nauunawaan ko kung bakit mo nasasabi yan. Tigilan na natin ito. Hindi. Hindi mo nauunawaan. Hindi ka marunong magmahal. Hindi mo alam ang hirap ng nararamdaman ng isang ina dahil wala kang alam sa damdamin. Dahil ang tanging hangad mo lamang ay maging pinuno ng lahat ng mga kising. Palayain mo na anak ko. Bumalik ka na ngayon din sa iyong kulungan. Tapos na ang usapang ito. Hindi ko hayaang gamitin mo ang anak ko sa mga sariling hangarin mo. Sino ang walang pakundangang nagpalabas kay Yongjum sa kulungan? Akala niyo ba? Makabubuti yon sa ginawa niyo sa kanyang kalagayan? Ang kahoy maaaring mabalig kapag masyado matigas. Kaya ang mas makabubuti ay lagyan ng langis upang lumambot. Paano kung hindi ako lumambot? Ano ang balak mong gawin? Huwag ka ng mga hasmakialam. Dahil, yon ang pinakamainam na gawin upang matulungan si Yongjum. Ano pang hinihintay mo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Tawagin mo ang mga tagabantay. Opo, madam. Opo. Wakas, pag-ibig ko'y sadyang wagas, na ikaw ang Ikaw ba si Wang Jini? Aakuin mo ang kasalanan niya. Kapalit ng kalayaan niya. Kapag lumabag pa siyang muli sa ating batas, ako na ang siyang magsusuko sa inyo ng buhay ko. Hindi siya nawala sa isip ko kahit magkahiwalay kami. Pinagsisisihan ko. Nawala ako sa tabi niya bilang isang ina. Itataboy niyo po ba ako ulit? Matagal ko nang gustong tawagin kang ina. Noon pa man, lagi ko itong pinagdarasal. Magmula ngayon, kalimutan ang pag-ibig sa isang lalaki. Ang ating buhay ay puno ng sayaw at tugtugin. Tandaan nyo, ang ating karangyaan ay hindi mahihigitan. Kahit ng mga prinsesa sa palasyo, ito ang buhay ng isang babaeng kising.